Nagpaabot na raw ng assistance ang lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa mga biktima ng pagguho ng commercial building doon. Para mas malinawan pa tayo sa nangyaring trahedya sa Pampanga, magkakausap natin si Jay Pelayo, the 4th City Information Officer ng Angeles City, Pampanga. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Jay. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl at sa inyong mga taga-subaybay. Kumusta na po yung itinatakbo ng search and rescue operation ngayon? Sapat ho ba yung gamit at manpower para mapabilis ang operasyon? Activated pa rin po ang ating Unified Command System ng ICS, kung saan po ang responsible official o RO po dito ay si Angeles City Mayor John Lasatin. Ang lead po ng operations ay ang BFP. Ang ating pong nagli-lead sa logistics ang DRRM at ang sa security naman po ay ang PNP. Ngayon pong ikalawang araw, unfortunately tumaas po ang ating bilang ng mga casualty. Umabot po ngayon ng 4 yung kumpirmadong namatay at na-retrieve na po yung kanilang mga bodies dito po sa site. We're still looking at some 17 missing persons pa rin sa rubble at patuloy pa rin po itong isinasagawang search and rescue operations ng ating team. Meron pa po bang signs of life? Yesterday po we were very optimistic kasi nakakausap po natin yung mga victims na nasa loob ng rubble. As a matter of fact, hanggang last night po, bandang 12 midnight, successfully na insert pa ng isang doktor natin yung IV fluid sa isang victim na nasa loob. No? Yung isa pong, yung second casualty, nailabas po natin siya ng buhay bandang madaling araw. Kaso po, unfortunately, nag-arrest po siya at binawian po siya ng buhay. The same doon sa na-mention ko before na nalagyan natin ng IV fluid, nag-arrest po yung victim sa loob ng rubble. Siya po yung third casualty. Ngayon pong umaga, meron pong na-retrieve na isang body rin. Unidentified pa rin po ito kung kasama doon sa mga personnel na mga construction workers. No? So yung sa first na casualty po natin from yesterday is a Malaysian national na nadamay lang po dahil nandun siya doon sa katabing hotel na tinutuluyan niya. No? Nabagsakan din po ito. Siya yung first casualty. Itong second and third, sila po ay mga construction workers. At ito pong fourth ay inaalam pa natin ang kanyang pagkakakilanlan. Pero lalaki po ito. Ito pong building na ito ay ang sinasabi, ang hinahanap natin ay nasa ang total number sabi 47. Tapos sabi nyo nga po 17 pa yung missing. Bakit po ganun pa karami yung tao doon considering na this building is still being constructed? Ano po ang kwento ng foreman? Opo, ang doon sa unang insidente na kung saan nakalabas yung foreman natin, doon lang nag-base tayo doon sa sinabi niya nasa 30 to 40 po sila. No? Hindi pa po natin makonfirm yun kung yun talaga yung totoong bilang. Pero we have to also consider yung mga taong nasa labas na nagtitinda, no? Yung it happens na nandun sila sa vicinity na nadamay po dito sa pagguho nitong ginagawang gusali. And halos ilang porsyento na po itong tapos, Sir Jay? As of now po, exhausted pa rin yung mga efforts natin sa pagde-deploy ng mga K9 and thermal scanners para to have that hope na makadetect po tayo ng signs of life. No? Once na exhaust po lahat ng measures na to, pag kinlear na po ng ICS natin na wag naman sana pero kung wala na talagang signs of life, doon po tayo mag-move sa next operation po natin sa pag-clear at pagtanggal ng mga debris.
I mean, Sir Jay, yung tinatayong building, I understand na humingi ng permit 2023 daw at 2024 nagsimula yung construction. Tama po ba? Pero ito bang building na to, itong 9-story building na ito ay halos tapos na? Tama po kayo, Miss Cheryl, no? Naka-acquire sila ng building permit way back in 2023. Ang report po sa amin is nag-start yung construction ng 2024. At yun nga po, base sa mga reports, nasa patapos na raw yung paggawa nitong gusali. Although makikita natin sa rubble, punong-puno pa rin ng mga scaffolding, no? At saka mga concrete. Mhm. At may report din po tayo nakuha na kahit na 9 stories lang yung in-apply, pero may kinoconstruct doon na swimming pool. Parang ganyan na po. Meron din tayong natanggap na ganyang report, no? Meron pa nga ang ibang report na parang base doon sa nakitang mga photos na lumalabas sa social media, although these are still unconfirmed, pero parang lumalagpas daw yata sa 9 na palapag, no, yung structure. Pero still po undergoing investigation pa rin po itong lahat ng ito. So wala pa po tayong initial na findings or possible hinala ng dahilan ng pagguho po nito? Right now, kinukuha po lahat ng mga information, no, na kaya nating makuha. Yesterday, ang nakipag-ugnayan pa lamang ay yung site engineer ng proyekto at meron pumunta rin po dito na mga kaibigan daw nung owner na nagpasabi na nasa abroad daw yung may-ari. Pero other than that po, wala pa kaming direct na ugnayan sa mga contractor or sa may-ari po ng property. Mhm. Bakit man lang po yung contractor hindi po nakikipag-ugnayan? Ano po ang directives ni Mayor Lazatin on this? Yes po, pinapacheck na nga po ni Mayor John Lasatin itong investigasyon na to. Nang sa ganon, makakuha na tayo ng impormasyon coming from them para magkaroon naman ng pagkakataon para sa kanila to shed light on this matter at makatulong din sa investigation kung paano nangyari itong trahedyang ito. Sino po ba ang contractor nito, Sir Jay? Ang pangalan po ng contractor is Golden Years. Golden Years Construction and Steelworks. Parang ganun po yata. But then again, sabi nyo naman yung site engineer nandyan naman. Opo, halos nandito siya buong araw kahapon. No? Siya po yung nagbigay sa amin ng mga listahan ng personnel. Kaya nagkaroon kami ng guide kung nasa ilan yung mga ina-expect naming natabunan doon sa gumuhong ginagawang gusali. Nasabihan na po ba? Kasi napakahalaga na nakikipag-coordinate. Yan, nag-send ng kaibigan yung may-ari, pero at least man lang tao niya para hindi po ba yung liability, yung sa mga kaanak ng mga biktima po ng pagguho, nasabihan na ba? Paano po ang sistema ngayon ng LGU? Kasi ngayon lumalabas, wala po kayong katulong sa side noong may-ari ng building. Puro LGU lang po muna ngayon ang gumagalaw. Opo, kaya nga po nagpapasalamat kami sa LGU, itong mga katuwang na national government agencies. Sila po yung nagpapalakas ng loob sa amin, katulad ng DSWD. Kamakailan lang, kakalis lang ni Secretary Gatchalian ng DSWD dito, no? Para personal na tignan yung kalagayan ng mga kaanak ng mga victims, no? Kahapon, katuwang po ang kanyang ahensya, yung mga naunang na-rescue na po natin, nabigyan na po sila ng financial assistance, ng food assistance, as well as transportation pabalik sa kanilang mga probinsya, no? Nakauwi na po itong mga unang na-rescue natin at nagpapasalamat kami sa mga national government agencies katulad ng DSWD. Si DPWH Secretary pumunta po kahapon
Tech Vince Dizon, no? At iba pang mga kinatawan ng DILG, DOTR, DOLE, nagpunta rin po. At ang dami pang iba. It's very overwhelming, Ms. Cheryl, no? Yung outpour ng support and assistance na binibigay ng mga LGUs from various provinces, mga PDRRMs na mga iba't ibang LGUs, mga lugar. Actually, kahapon umabot kami halos 1,000 yung mga running responders, no? Kaya today we're trying to trim that down para kung sakali man na tumagal itong mga operation natin in the coming days, ma-divide natin yung augmentation. So may sapat pong tulong naman pagdating po nga dito sa isinasagawang operations. Yes po, maraming tumutulong, dito natin nakikita ngayon yung bayanihan spirit ng mga kababayan natin. Nagkaroon po ba kayo ng personal na nakausap itong mga nakasurvive, nakaligtas po dito sa guho? Ano ho ba yung kwento nila? Yan po ay may direct na ugnayan with our City Social Welfare and Development Office, no? Lagi po silang nandyan, debriefing them, at yung mga na-rescue po natin, nasamahan din po ng ating Tourist Information Office. Kaya yung iba po, instead of umuwi sa kanilang probinsya, nagstay na rin muna doon sa opisina ng ating Tourist Information Office dahil baka wala raw silang madatnan na trabaho pag bumalik sila ng probinsya, mag-stay muna raw sila dito sa probinsya ng Pampanga. Pero may nakalap na po ba? Ano nga ho ba yung storya? Paano nangyari sa gitna? Kasi sinasabi lang, umuulan po ba noong mga panahon na yon? May mga ilang kwento ho ba kayong nakuha? Totoo po na umulan noong Sabado ng gabi, no? Actually, it was a windy thunderstorm. Malakas din po yung hangin noon. Yung mga ibang mga branches ng mga puno bumagsak rin sa iba't ibang parts ng lungsod, no? Pero not to that extent na may lumipad na mga malalaking concrete structures o may mga bumagsak na struktura katulad nitong nangyari dito. Paano raw po, nasa gitna sila ng tulog, tumakbuhan, paano nalalaman na paghuhuna, may ganun ho ba kayong nakausap na kahit isa man lang doon sa mga survivor? Ang kwento po is dahil nasa pasado 2:00 nung mangyari po yun ng madaling araw. So it's most probably that they're sleeping na, no? Nagpapahinga po itong mga construction workers. Meron po kasi silang parang tulugan doon sa lugar ng site, no? Kaya po ganun ang iniisip ng ating mga responders. Alright, marami pong salamat for the update, Sir Jay Pelayo, the 4th City Information Officer ng Angeles City LGU.